po sa 44, sabay-sabay po tayo sa verse 51. Kung nakita na po, isang malakas at masaya amen. Verse 43. The day following Jesus would go forth into Galilee and findeth Philip and said unto him, Follow me. 44, kayo po. Now Philip was out with Bethsaida, the city of Andrew and Peter. Philip findeth Nathanael and said unto him, We have found him, of whom Moses in the law and the prophets did write, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. 46. And Nathanael said unto him, Can there anything good come out of Nazareth? Philip said unto him, Come and see. Jesus saw Nathanael coming to him and said of him, Behold, an Israelite indeed, in whom is no guile. Verse 48. Nathanael said unto him, Whence knowest thou me? Jesus answered and said unto him, Before that Philip called thee, when thou wast under the fig tree, I saw thee. Nathanael answered and said unto him, Rabbi, thou art the Son of God, thou art the King of Israel. 50. Jesus answered and said unto him, Because I said unto thee, I saw thee under the fig tree, believest thou? Thou shalt see greater things than this. Verse 51, altogether ready read. And he said unto him, Verily, verily, I say to you, hereafter ye shall see heaven open, and the angels of God ascending and descending upon the Son of Man. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po lahat ay umuko, pumikit, tayo po manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit. Tunay na kayo po ay dakila at tapat. Hindi po kayo nagbabago. Kayo po ang Diyos ni Moses, Diyos ni Jacob, Diyos ni Abraham, na mula noon at ngayon at bukas, nananatiling tapat, nananatiling makapangyarihan, nananatiling nagmamahal sa amin. Salamat po Panginoon sa kabilang aming pagkukulang, hindi mo pa rin kami pinapabayaan. Kami ay patuloy mong pinagpapala, ginagabayan at iniingatan, tinutulungan sa mga hamon ng buhay, sinasamahan sa oras ng kalungkutan. Salamat sa umagang ito na muli kami po ay hahamunin ng iyong banal na salita. Patuloy ka namin paglingkuran at huwag kang bago sa aming pagsunod. Sa umagang ito, tawad po Ama sa aming mga pagkukulang, kasalanang nagkakaban sa iyo. Tunay na hindi na po namin mabilang pa ang aming mga pagkakamali, ang aming pong pagkukulang, na kung gaano umaapaw ang iyong pag-ibig, biyaya sa amin, ganun din po na kami po ay napakaraming mga pagkakamaling nagagawa laban sa iyo. Sa umagang ito po yung aming inihingi sa inyo ng kapatawaran. Patawad po sa mga hindi po namin sa mga utos, patawad mga pagkakasalanan nagagawa laban sa iyo. At nawa po Panginoon, kung nagagawa mo po na kami patawarin sa mga kasalanan, gawin po ang aming pain sa aming po na nagkakasala sa amin, na sila po ay aming patin. Alisin namin sa aming pong puso't isipan ang galit na mayroon po kami. Nawa sa aming pong buhay ang maghari ay ang iyong pong banal na salita, ang iyong pong dakilang pag-ibig. Muli aking Ama, aking dinadalangin sa iyo, kapayapaan sa Jerusalem, kasa po ng taga-Israel. At muli ako po inyo pong itago sa inyong pong likuran. Ikaw siya may taas, maluwalhati at maparangalan. Banal na Espiritu, kayo po siya mangusap sa puso ng bawat isa. Wala po akong magagawa kung wala po kayo sa akin. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Dito na po nga po. So isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid, mga minamahal. At minsan ko na pong nasabi sa inyo, ito po John chapter 1 verse 43. Ito po ay talagang hindi nagpatahimik sa akin. Ito po ay bumagabag sa akin sapagkat sa akin pong pagtulog. Minsan ko na nasabi sa inyo, ulitin ko pong sasabihin sa inyo na sa akin pong pagtulog, ang aking pong katabi ay ang Bible. So Bible, ang aking pong katabi, sa aking pong ulunan, sa aking pong may ulo, ay talagang ang aking pong katabi ay ang Bible. So para bagang ito yung aking nais yakapin sa gabi kapag ako ay matutulog. At minsan nga po ako nga po'y nanaginip sa aking pong panaginip ay nangusap ang Panginoon na talagang meron siyang mensahe na naparating sa akin nung gabing iyon. At pag-isip ko sa umaga ay nakalimutan ko, ano nga ba yung sabi ng Panginoon sa akin?
So natanda ko lang ay 43, number 43 and 44. So po yung aking natandaan. So edad ko po yan, 43. Okay, pero nung mga panahon wala pa 43. So ngayon, dali-dali, basta ang alam ko, sa book dyan, yun po yung aking natatandaan talaga pagkagising book number 43, 44. So simulan ko agad sa pinaka-last chapter. Sabi ko, pambihira, hanggang chapter 21 lang pala itong dyan. So yun, so tinignan ko ang chapter 21 kung mayroon mga siyang verse 43 and 44. So kung ano yung mensahe nito. So yung ibang mga chapter, so parang bagang walang direct message sa akin gawa ng Panginoon. At yung iba namang chapter ay wala talagang verse 43 and 44 hanggang sa dumating ako sa chapter 1. At ito nga po mga kapatid, mga minamahal, sabi po ng verse 43, sabi po dito na talagang follow me. At nung nabasa ko ito nung umaga ngayon ay talagang hindi na po ako natahimik pa. Ang nais ng Panginoon, ako magsuko ng buhay, na ako ay sumunod sa kanyang utos. So maraming beses pong tumawag ang Panginoon sa akin para ako po'y magsuko ng buhay. So hindi lamang po ito. So follow me. So mga kapatid, mga minamahal, sa ating pong buhay talagang hinihingi sa atin ng Panginoon na tayo'y sumunod sa Kanya. Sabi po ng John chapter 10, verse 27, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. So yun po yung sinabi ng Panginoon Jesus, nakikilala ko ang aking mga tupa. So, at nakikinig ang aking mga tupa sa aking tinig, sa aking boses. My sheep hear my voice and I know them. And then ang mga tupa ay talagang sumusunod sa Kanya. So say amen kung tayo po yung mga tupa ng Diyos. Say amen kung tayo po yung mga anak ng Diyos. So, nararapat lamang po na tayo po'y sumunod sa Kanya and they follow me. And then sabi po ng Ecclesiastes chapter 12 verse 13, ano po ang sabi? Ng talata ng salita ng Diyos, buksan ninyo pong Bible. Sana every time na tayo pinandito, ang dala po natin ay Bible. Sapagkat kung ikaw ay napasok sa school, ang dala mo ay baon. Baon eh. So, ang pag pinapasok sa school, ang dala mo ay mga subject, aklat na English subject or science book. So, ang sabi po ng Ecclesiastes chapter 12 verse 13, let us hear the conclusions of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Matakot sa Diyos, sundin ang kanyang mga utos, sapagkat ito po ang ating katungkulan. So sa ating pong panahon ngayon, talagang nakakalungkot lamang na maging mga anak ng Diyos, maging mga Kristiyano, maging mananampalataya, ayaw nang sumunod sa mga utos ng Diyos. Nagsawa na ang ibang Kristiyano sumunod sa mga utos ng Diyos. Tumigil na ang iba sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Diba? Bakit ba kapag minsan yung isang Kristiyano, kapag mabuti pa yung, halimbawa, mabuti pa yung kanilang mga partner sa buhay sinusunod. Diba? Nung hindi pa napapasagot ang kanilang mga misis, talagang grabe sumunod Pero nung napasagot na, hindi na yata sumunod. Diba? So, pero meron pa rin naman ngayon na talaga mga lalaking mga macho. Diba? Macho rin. So mga kapatid, mga minamahal, ito po na talagang required sa ating lahat na tayo po ay sumunod sa utos ng Diyos. At ang sabi nga po ng 1 John chapter 5 verse 3, tingnan po natin ang ating pong Bible sa 1 John chapter 5 verse 3. For this is the love of God. Diba? Sabi po diyan sa verse 3, for this is the love of God that we keep His commandments. Tuparin, sundin ang kanyang mga utos, and His commandments are not grievous. Ang mga utos ng Diyos ay hindi po mabigat, hindi mahirap sundin. Kaya mga kapatid, mga minamahal, walang dahilan para hindi tayo sumunod. Kung sasabihin natin mabigat ang utos ng Diyos, sasabihin natin mahirap ang sumamba, sasabihin natin na mahirap ang magbasa at makinig na salita ng Diyos, sasabihin natin na mahirap ang magbigay, so ginagawa natin sinungaling ang Diyos. Ang sabi ng salita ng Diyos, His commandments are not grievous. Kaya mga kapatid, kahit malayo pa tayo sa bahay-sambahan, hindi mahirap ang sumamba. Kahit ikaw ay nagko-commute, kahit ikaw ay talagang
bumabiyahe at ikaw ay talagang may sariling sasakyan, hindi mahirap ang sumamba. Noong panahon po noon, di ba, dito sa Bible, na talagang gaano kalayo yon from Africa to Jerusalem, di ba? 4,195 kilometers yung eunuch pupunta ng Jerusalem galing sa Africa, iniwan ang trabaho. So yun po yung patunay na hindi mahirap ang utos ng Diyos. Hindi mabigat sundin ang utos ng Diyos. Ang ating Panginoong Jesus, di ba? Nagpapako o siya napako sa krus, yun po'y bilang pagsunod sa Diyos, sa Ama. So mahirap ba? So yun po'y isang patunay na talagang hindi mahirap sumunod sa utos ng Diyos. Kaya lamang, sa ibang Kristyano, para bang burden ang pagsunod sa mga utos ng Diyos. Tinamad na, tumigil na sa pagsunod sa ating Diyos. So yun po mga kapatid, na talaga for this is the love of God that we keep His commandments and His commandments are not grievous. So mga kapatid, this morning, ang title po ng mensahe, Follow Me. Tayo ay nararapat sumunod sa Diyos kay Kristo. Sundin ang kanyang mga utos. So mga kapatid, isa sa mga dahilan bakit tayo dapat sumunod sa Kanya, ang inawit nga po ng choir kanina, He bled for me. Si Kristo ay talagang nagbubo ng kanyang dugo para sa ating lahat. Si Kristo ay nagbigay, nag-alay ng kanyang buhay para sa ating lahat. Binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Christ gave us eternal life. Christ redeemed us. Christ saved us. Christ gave us everything. Lahat ay binigay na sa atin ng Diyos ni Kristo. Ano man ang nasa sayo ngayon, ano mang mga bagay na meron ka, ito ay galing sa Diyos. Kaya mga kapatid, nararapat lamang na tayo po ay sumunod sa kanyang mga utos. Walang dahilan para siya'y ating talikuran. Walang dahilan para hindi natin siya sundin. He died for us. He gave His life for us. He gave us eternal life. He redeemed us. He saved us. He gave everything for us. Ibinigay niya lahat-lahat. Ginawa na niya ang lahat ng paraan upang tayo ay talagang mapanumbalik sa Kanya. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana hindi po tayo mapagod at magsawang sumunod sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Ang tanong po ngayong umaga, are you willing to follow Christ? Na talagang hanggang may natitira kang buhay, ikaw pa'y talagang susunod sa Kanya. Hanggang ikaw ay humihinga, ikaw pa'y talagang susunod pa rin sa Kanya. Sapagkat ang Panginoon Jesus, ang sabi nga po ng Philippians chapter 2 verse 8, and being found in fashion as a man, He humbled Himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Na si Kristo naman, kahit siya po'y anak na ng Diyos, siya po ay tunay na Diyos, ipinakita pa rin natin, ipinakita pa rin sa atin na siya po ay naging masunurin. So tayo po yung mga anak na ng Diyos. Kaya nararapat lamang kung tayo mga anak ng Diyos, sumunod tayo sa Kanya. At ang mga anak na naririto ay dapat sumusunod sa magulang. Amen po ba? Yung mga anak, huwag na magsabing, ba't ako? Ba't laging ako? Diba? So, kung sulong ka nga bang anak, wala talaga iba. So mga kapatid, mga minamahal, ang mga anak ay nararapat sumunod sa magulang. Yun po ang tungkulin ng mga anak. So mga kapatid, mga minamahal, follow me. To follow Christ, mga kapatid, mga minamahal, truly, it is the hardest thing to do. Maaaring talagang ito yung mahirap gawin. O sabihin natin, pinakamahirap gawin. But, it is the best decision that you ever made in your life. To follow Christ, it is the best decision that you ever made in your life. Kaya mga kapatid, mga minamahal, wala kang pagsisisihan kung susunod ka kay Kristo. Kung patuloy mong susundin ang kanyang mga utos, wala kang pagsisisihan. Brother Jason, nagsisisi ka ba ngayon? Hindi, di ba? Nay. So talagang masaya ka ba, Brother Jason? Saya. Yun, talaga. Masaya ba kayo na kayo sumusunod kay Kristo? Amen. So mga kapatid, mga minamahal, masaya ang mga taong sumusunod kay Kristo.
Amen po ba? Follow me. To follow Christ Jesus, mga kapatid, verse 45, tingnan nyo po ang verse 45, unang puntos po mga kapatid, verse 45. Sabi po dito, Philip findeth Nathanael and said unto him, We have found him, of whom Moses in the law and the prophets did write, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. So to follow Christ Jesus or the Lord Jesus Christ, you can never go wrong. So hindi po mali ang sumunod kay Kristo. Hindi po mali ang tayo patuloy na sumunod sa kanyang mga utos. You can never go wrong. Mali kung ikaw ay hindi susunod sa Kanya. Pero kung ikaw ay patuloy na sumusunod sa Kanya, you can never go wrong. So hindi ka mamamali. Ang mali ay talagang susuway ka, hindi ka na susunod sa Kanyang mga utos. Yun po ang mali. So mga kapatid, mga minamahal, you never go wrong. Kaya talagang sapagkat si Kristo, siya po ang nakasulat doon sa mga batas na sinulat ni Moses. So yun po yung sinasabi po dito, we found him of Moses in the law. Then sabi pa dito, and the prophets did write. Kristo, ang sinusulat, itinuturo ng salita ng Diyos, Bible. Kaya you can never go wrong. From Genesis to Revelations, ay nandun po ang ating Panginoong Jesus. Kaya sa ating pagsunod kay Kristo, you can never go wrong. Ang mali ay talagang hindi ka na sumunod. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, sa ating pong buhay, it is the Lord Jesus that all the books in the Bible, it is written of Him. Kaya talagang kung susunod tayo, we can never go wrong. It is good and right decisions to follow Christ. Ito po yung pinakamabuti at tamang desisyon na gagawin natin ang sumunod sa Kanya. You are here worshiping God, it is the good decision. Sana sa ating pong pagsamba, mga kapatid, mga minamahal, sana tuloy-tuloy na ang ating pagsamba. Maaari may mga kapatiran on and off, lulubog, lilitaw na parang kabuti. Di ba? Para mga palitaw, na yung Islam palitaw. So sana tayo po mga kapatid, mga minamahal, kung tayo po sumasamba ngayon, you can never go wrong. Sana ituloy-tuloy po natin ito. You are here worshiping God, you are singing unto the Lord, you are reading your Bible, you are praying day and night, you are reaching the lost, you are giving your tithes and offering, you are supporting missionaries, you are keeping His commandments. That is good and right decision. So yan po yung mga mabubuting bagay na ating dapat gawin talaga. At tayo po ay patuloy na sumamba kay Kristo sa Diyos, na tayo po ay patuloy na umawit ng mga awiting maka-Diyos. Amen po ba? Ang mali, yung tayo po ay aawit talaga ng mga kasilap-lap. Yan po yung mali. Diba? Sana tatlo ang puso ko. Yan po yung mali. Diba? Kasi dapat isa lang ang minamahal. Amen po ba? So yun po, isa lang ang mamahalin. So kaya yun po yung mali kung ikaw ay kakanta ng mga worldly music. Amen? So, you are praying day and night. Nagpe-pray pa ba? Araw at gabi. Yun ang tanong. Diba? So mga kapatid, sana nag-aakay din tayo ng kaluluwa. Kaya kahapon, nung kami po'y nag-soul winning, na talaga yung amin pong sinira, nagtawag pa, punta kayo dito, nagtawag, Brother Edwin. Sarap sana talaga kung lahat ng pupuntahan ng bahay, magtatawag, oy, punta kayo dito, mayroong pastor na dumating, magbabahagi ng salita ng Diyos. Tinawag ang kanyang mga kapatid. Diba? At pagkatapos ng aming Bible study, pagkatapos ng aming pag-share, ay naglabas na ng mga buko juice, mayukmok, pinipig, tinapay, pita. So yun, pinainom pa kami, pinakain. Kaya talaga ang sarap bumalik doon. Open sila sa Bible. Kumari yun, ni Sister Josie, si Kumaring Virgie, yun. So mga kapatid, mga minamahal, you are reaching the lost, it is good and right decision. Kaya mga kapatid, you can never go wrong kung ikaw ay susunod kay Kristo. Ang pag-aakay ng kaluluwa, ito po yung talagang pinakamahalaga sa ating pong Panginoon Jesus, sapagkat si Jesus Christ, ang Panginoon Jesus, sabi ng Luke chapter 19 verse 10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. So you can never go wrong.
Kaya nga hanggang ngayon, napakarami pa rin nagsusuko ng buhay. Napakarami pa rin nagmimisyon sa iba't ibang lugar. Pupunta ng Indonesia. I think sa Indonesia, napakahirap din na bansa yun. Tama po ba? So, mahirap na talagang Pilipino, Tagalog, pupunta ng Indonesia. Ano ba language ng Indonesia? Diba? So, kasi ang pagsunod kay Kristo, you can never go wrong. Kaya pamayang hapon, mayroon po tayong missionary, and then last week, mayroon din tayong missionary. So, pupunta ng Myanmar, babalik sa kanyang bansa, na kahit doon sa kanilang bansa sa Myanmar ay mayroong civil war, ay talagang magmi-mission, magbabahagi ng salita ng Diyos, mag-aaki ng kaluluwa, sapagkat ang pagsunod kay Kristo, you can never go wrong. Hindi po yun mali ang sumunod kay Kristo. Ang mali ay yung sumusunod ka lang sa tao. Diba? Yung basta ka lamang sumusunod sa mga taong hindi mo naman kilala, mga taong hindi naman nagbigay sa iyo ng buhay, mga taong hindi ka naman kayang iligtas. Diba? So mga kapatid, you can never go wrong. So, ang mga tao talagang hindi mahirap magtiwala. Hindi ko sinabi huwag magtiwala, pero napakahirap magtiwala sa tao. Pero kung ikaw ay nasa sa Diyos, makikilala mo. Di ba? Kung ikaw ay naka Kristo, makikilala mo kung sino talaga ang taong dapat pagtiwalaan. Amen? So yun po yun, hindi lahat ng tao ay dapat pinagtitiwalaan. Kasi nga, hindi natin alam ang kanilang motibo. So mga kapatid, you are giving your tithes and offering, it is good and right decision. So mga kapatid, hindi sayang yung ating ibinibigay sa mga missionaries. Hindi sayang. So ang akin nga pong faith promise na talagang ibinibigay ko sa mission weekly ay 300 pesos. Kung bakit tayo po ay nakakapag-support at salamat sa mga nagbibigay, sa mga missionaries na nagsusulat nga po doon sa ating wala na yata ubos na yata yung meron pa. So this week magpapaprint ulit tayo ng ating yung form na pinipilapan. So ilagay nyo lang po doon kung gaano man yan. Kahit yan po ay 50 pesos, 20 pesos, 100 pesos. Kapag pinagsama-sama natin yan sa loob ng isang buwan, malaki na rin po ang ating may papadala sa mga missionaries. So you can never go wrong sapagkat ang nagsusuporta sa mga missionaries, ano sabi ng Bible? But my God shall supply all your need according to His riches by Christ Jesus. So talagang ibinibigay naman lahat ng Diyos ang ating pangangailangan. Kaya you can never go wrong. Then mga kapatid, mga minamahal, you are attending prayer meeting, you are doing good to everyone. Galatians chapter 6 verse 9 and 10, tinan po natin. You bring your family to worship God. Yan, salamat. Kasama na ngayon ang nanay ni Brother Andrew. Kasama na ngayon ang lola ni Sister Bridget. Amen po ba? Masaya po ba yun? So talagang answer prayer. So ipinag-pray. So Galatians chapter 6 verse 9 and 10. So you are serving the Lord. You can never go wrong. So sabi po dito, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. And then verse 10, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Special ang mga mananampalataya. Hindi mo special child ha? Special ang mga mananampalataya. Okay? Kaya kung tayo po ay tutulong, talagang very special ang pagtulong sa mga kapatiran. So yung po yung sinabi po doon sa Galatians chapter 6 verse 9 and 10. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung tayo nakakatulong sa ibang tao, sa ating kapwa, ay mas higit na mas special ang pagtulong sa mga kapatiran. So yun po mga kapatid, mga minamahal, it is a good and right decision to serve God, to bring your family to worship God, and serving the Lord, and doing good to everyone, attending prayer meeting. Ako'y masaya last Thursday na talagang marami po ang naka-attend sa ating prayer meeting. Kasi prayer meeting, ito po ay sa Panginoon na dapat ay pinapahalagahan ng mga bawat mananampalataya. Amen po ba?
So yun po mga kapatid, mga minamahal, you can never go wrong. And then pangalawa, verse 46 ng John chapter 1, verse 46, ano po sabi po dito? And Nathanael said unto him, can that any good thing come out of Nazareth? So meron bagang mabuting bagay na magmumula doon sa Nazareth? Philip said unto him, come and see. So mga kapatid, to follow Christ, you can never go wonder. You can never go wonder. Anong ibig sabihin po ng wonder? So sa bawat gagawin mo, meron kang purpose. Hindi yung ikaw ay talagang nadadala ng agos. Hindi yung ikaw ay para bagang nadadala ng hangin na kung saan dalhin na lamang toes to and fro. So ibig sabihin, sa bawat ginagawa mo, meron kang purpose, meron kang aim, meron kang goal, meron kang reason. So yun po, kaya ang pagsunod kay Kristo, so hindi ka mawawala ng dahilan para sumunod sa Kanya. You can never go wonder. If you follow Christ, you will be in the best direction. So, nandun ka sa mabuting daan, sa napakagandang daan. Doon sa talaga the best direction ang iyong tinatahak. So mga kapatid, mga minamahal, hindi ko lamang nagawa. Gusto ko sana magbigay ng konting illustration Nagawa ko na ito dati, alam na ito ni Brother Edwin na yung isang araw, halimbawa, meron akong hawak ditong araw, konti lang, brief, na ikuha ko, na nakaturo sa left side ninyo, left side, sa akin, sa right side. And then, meron ditong baso ng tubig, and then kapag itinapat ko yun doon sa baso ng tubig, yung araw na nakaturo sa inyong left side, kapag yun ay nandun na sa may tubig, magiging right ang kanyang direction. Na yun ay doon na siya tuturo in the right direction. So mga kapatid, yun po yun, kapag talagang tama ang pananampalataya, tama ang iyong sinusunod, ay talagang mapupunta ka sa right direction. Amen po ba? I-try nyo po yung pamaya pag-uwi ninyo. Gumawa kayo ng isang araw basta isang araw, and then maglagay kayo ng tubig sa baso, and then yung araw ay ilagay ninyo doon sa likod ng baso. Tingnan ninyo kung mag-iiba ng direction. So yun po ay mag-iiba ng direction. Okay, so mga kapatid, mga minamahal, you can never go wonder. The Lord Jesus Christ will give you a reason. Everything you will do, mga kapatid, gagawin mo lahat ng mga bagay because you have a good reason. Meron tayong mabuting dahilan. So mga kapatid, mga minamahal, kaya ang pagsunod kay Kristo, hindi ka magiging toes to and fro na parang dinadala ng tubig kung saan man dalhin or ng hangin kung saan ka man dalhin. So hindi ka baga talagang, di ba ang Israelites, ano nang nangyari sa Israelites? Nandun sila sa Egypt. Dahil panay ang kanilang pagmumurmur, pagrereklamo sa Panginoon, nagpaikot-ikot sila doon sa disyerto. Kasi nga ayaw sumunod. Di ba? Nagre-reklamo. Pero kung ikaw ay sumusunod na kay Kristo, God will give you reason to do everything. And then, the Lord Jesus Christ will give you reward. Bibigyan tayo ng reward ng Panginoon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, hindi ka talo kung ikaw ay susunod kay Kristo. Ano sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 6? Tingnan po natin. 1 Peter chapter 2 verse 6. Tingnan niyo po, ano po Bible? 1 Peter chapter 2 verse 6. Sabi po dito, wherefore also it is contained in the scripture, behold, I lay in Zion a chief cornerstone, elect, precious, and he that believeth on him shall not be confounded. So tayo na mga sumusunod kay Kristo, tayo na mga nananampalataya kay Kristo, hindi tayo mapapahiya. Yan po ang reward sa atin. Amen? So, hindi ka mapapahiya sapagkat totoo ang iyong pinaglilingkuran. Makapangyarihan ang ating sinusunod. Tunay na Diyos ang ating sinusunod. Amen po ba? Kaya tayo po sa ating pagsunod sa Kanya, ang ating reward, hindi tayo mapapahiya. We never confounded. So si Philip,
Talagang hindi siya napahiya kay Nathanael. Come and see. Sabi ni Philip, di ba? So tingnan mo kung sino yung aming natagpuan. At nung nakita nga ni Nathanael yung sinasabi ni Philip, so ano tawag agad ni Nathanael sa Panginoon Jesus? Rabbi. Di ba? So yun po mga kapatid, mga minamahal, you can never go wander, you can never go wrong. So kaya tuloy lang po tayo sa ating pong pagsunod kay Kristo. Tuloy lang tayo sa ating paglilingkod sa Diyos. Amen? And then, ano pa? The Lord Jesus Christ will give us, sabi po ng John chapter 1 verse 49. Tingnan po natin, 49. Nathanael answered and said unto him, Rabbi, thou art the Son of God. Thou art the King of Israel. So yan po talagang sinabi na ni Nathanael, ikaw ang tunay na anak ng Diyos. Ikaw ang hari ng Israel. King of kings, Lord of lords. So mga kapatid, mga minamahal, ano kaya naramdaman ni Philip nung ito'y sinabi ni Nathanael? Nalungkot kaya siya? So mga kapatid, mga minamahal, kayo ba'y masaya kung mayroon kayo nakikita mga tumatanggap kay Kristo? Kayo ba'y masaya na talagang mayroong sumasampalataya sa Panginoon Jesus? Kayo ba'y masaya na mayroong mga taong nagsisisi, tumatalikod sa kasalanan? So mga kapatid, ang pagsunod kay Kristo, the Lord Jesus Christ will give us rejoicing. Bibigyan tayo ng kagalakan. Amen po ba? Kaya sana kung tayo po mga tunay na ligtas, tunay tayong Kristiyano, ang ating kagalakan na ay sa mga bagay na paglilingkod kay Kristo. Hindi na sa mga bagay sa mundong ito. Amen po ba? Kaya minsan talagang nakakapagtanong tayo eh. Kapag nakikita natin yung mga Kristiyanong tumatalikod sa Diyos, kapag nakikita natin ang mga Kristiyanong hindi na sumusunod sa Diyos, natatanong natin sa ating sarili, tunay kaya silang ligtas? Bakit ganon? Masaya sila sa mga makamundong bagay. Masaya sila na wala sila sa bahay-sambahan kapag araw ng linggo. Di ba? Tunay kaya silang ligtas? So mga kapatid, mga minamahal, the Lord Jesus Christ will give us reason, reward, and rejoicing. So yun po, na talagang makikita po natin, masaya tayo na talagang kapag mayroong mga nababaptize, masaya tayo na talagang mayroong nagpapatuloy. So salamat, nandyan ang mga taga Surigao, di ba? Taga Masbate, taga Mindanao, di ba? At salamat, nandyan si Sean, nagpapatuloy. Salamat, nandito Matanggihan family, nagpapatuloy. Salamat, nandito rin si Grace, nagpapatuloy. Sila ang mga bagong baptized this year. Amen po ba? So sila po yung mga bagong baptized. Kaya, yan, si Ate Helen, si Leia Joy, yung mag-ina, bagong baptized din po yan. So salamat, sila po ay nagpapatuloy. Kaya mga kapatid, mga minamahal, rejoicing. Binibigyan tayo ng Panginoon ng kagalakan, kalungkutan, kung hindi nagpapatuloy ang isang kapatid sa Panginoon. Amen po ba? Amen. So mga kapatid, yun po, to follow Christ, you can never go wrong, you can never go wander. And then the last, mga kapatid, ang sabi po ng Psalms 23 verse 1, tingnan po natin, Psalms 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. Kaya kung ikaw ay susunod kay Kristo, talagang pagpapalain ka. Ibibigay ng Panginoon ang iyong pangangailangan. He maketh me to lie down in green pastures. He restored my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Amen po ba? And then sabi pa dito, yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. So mga kapatid, to follow Christ, you can never go wanting. Hindi ka magkukulang sa napakaraming bagay. Hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Bakit kulang ang maraming Kristiyano? Kasi tumalikod.
hindi na sumunod sa ating Panginoon. Pinabayaan na ang mga utos ng Panginoon. Kung bakit sila ay kulang at kulang pa rin. Nagsisikap sa pagtatrabaho pero bakit kulang pa rin? Amen po ba? So nagsisikap pag-aaral, bakit hindi nila ma-achieve yung kananais sa grade sa school? Diba? So, to follow Christ, you can never go wanting. Tingnan po natin ang Matthew chapter 4, verse 19 and 20. Tingnan po natin, Matthew chapter 4, verse 19 and 20. Sabi po dito, and he said unto them, follow me, and I will make you fishers of men. Kayo ay sumunod sa akin at gagawin ko kayong mamamalakayan tao. And they straightway left their nets and followed him. So iniwan ang kanilang kabuhayan. Iniwan ang kanilang trabaho. Sumunod kay Kristo. Bakit? Kasi nga hindi sila magkukulang. God will provide. Amen po ba? Kaya mga kapatid, mga minamahal, if you follow Christ, God will provide all need. To follow Christ, God will provide all your need. Talagang ibibigay yan ng Panginoon ang iyong mga kailangan. Amen po ba? At hindi ka na magugulang pa sa napakaraming bagay sa mundong ito. And then mga kapatid, to provide our needs, and then also God will protect you. God will protect us. Sa ingatan niya tayo sa mga sakit. So mga kapatid, ako nga po sumunod sa Diyos sa Panginoon year 2014 at hanggang ngayon. Lagi ko sinasabi ang aking patutuo, hindi ako nagkasakit. Hindi ako na ospital dahil sakit sa baga. Hindi ako na ospital dahil mayroong sakit sa ay. Hindi ako na ospital dahil may sakit sa pito. So hindi kasakit. So iningatan ako ng Panginoon lahat ng uri karangan. Mga kapatid, to follow Christ, you can never go wanting hinuang sa karingay. Kaya ngayon, susuway, di ba? Let's say Paul, ano sabi ni Ephesians chapter 5 verse 18? Ano sabi ng Bible? Huwag lang ng alak, o sabihin na natin huwag tayong magbisyo, di ba? Huwag tayong mag-alak, sigarilyo. Ang nangyayari sa atin ay sa gulo. Sapagkat ang alak, sigarilyo, o away. Alagang yan po ay pinumula ng mga ramdaman. O kapag kasakit, ang kailangan mo na? Gamot. Ay kapag basta ka ba magkakaroon ng gamot, so kailangan mo pera. Diba? So mga kinamahal, pag sa putos ay magsisimula malangan. Kasi nga yan, katulad yan, kapag sumuway, nag-inom, magkasakit. So kailangan mo ng pera pambili ng gamot. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, if Christ, God will provide all your need. God will do everything. Karaan, ingat ka. So, ingatan nyo. Gabay. So, yan ko po yung talagang permission ng ating ginawa. Kasi kapag mga ganitong panahon, hindi siksikan, remission, luag, ay ano mga makipagsiksikan sa center. Kapag dating ng January or February, kapag December, luag sa mission center. Friday, nag-permission ako ng motor. At para ma-parisa at in advance. Kasi January, first week of January, kailangan rin. Pero God will provide. Diba? At talagang ang aking registro motor ay sinagot na ni Matic. Matic kasi, diba? Matic na yun. Ninong ni Brother Andrew. Kaya, kamusta mo namin mo, Brother Andrew? Pasko na. Diba? Ay, ako na. May isa pang ninong sa Nabigyan ako ng love gift. At ayun nga, sa ni Brother Andrew, ay ni Brother Matic, ang registro ng motor. Mga kapatid, mga minamahal, talagang follow Christ, you can never go wanting. Talagang hindi ka kulang sa napakaraming bagay. God will provide, God will protect you, and then God will promote you. Amen po ba? So lahat tayo gusto natin promote. Ako may talagang gusto promotion eh. Papunta na ng langit. Yun yung kalaman ng promotion. Amen po ba? So sabi po ng chapter 4 verse 10, tingnan po natin ang ating pong Bible sa James chapter 4 verse 10. Sana kapag kayo po ay umattend ng pagsamba, may dala kayong board pen, notebook, at Bible sinusulat. So sabi po ng verse 10, humble yourselves in the sight of the Lord, magpakumbaba, sumunod ka sa harapan ng Panginoon, yan po ang sinasabi niyan, and He shall lift you up.
So, tayo ay kanyang itataas, tayo ay kanyang ipopromote. Di ba? So, maraming klase po ang promotion. Halimbawa, sa school. Paano ka ba mapopromote sa school? Yung magkaroon ka ng mataas na grades, di ba? Yung makatanggap ka ng mga award. Let's say, for example, best in thesis, best in math, best in Filipino, di ba? Best in recess, di ba? So, yun po yun. So, yan po yung mga magagandang rewards sa school. Okay? So, yun po ay promotion. And then, ang promotion po, hindi lamang yung may taas ang iyong posisyon. So, hindi man may taas ang posisyon mo, pero nadagdagan ang iyong kita, that is promotion. So, hindi kakasakit, that is promotion. Amen po ba? So, mga kapatid, mga minamahal, God will promoted you. He shall lift you up. 1 Peter chapter 5, verse 6. Tingnan po natin. 1 Peter chapter 5, verse 6. Ano pa rin po sabi? Humble yourself therefore under the mighty hand of God, that He may exhort you in due time. Kaya lang talaga nakakalungkot lang po. Bakit ba maraming Kristyano na o-offend? Di ba? Samantalang hindi naman to aking utos. Ito po yung utos ng Diyos na talagang huwag pabayaan ng pagsamba. Kaya huwag kayo sa akin magagalit. Kung itinuro ang pagbibigay, huwag kayo sa akin magagalit. Kung sinabi sa inyo sumama sa Sorbini, huwag kayong magagalit sa akin. Ewan po ba? Ito po ay utos ng Diyos. So kaya lang, meron talaga mga immature Christian pa rin. Talagang, ang kulit naman ni Pastor. Diba? Ako yung makulit eh. So, kung tayo po ay susunod talaga, malinaw sinabi dyan, He may exhort you in due time. Talagang itataas, ipopromote tayo ng Panginoon. Amen po ba? Ito pa ang pinakamaganda, Daniel chapter 3, verse 30. Tingnan po natin. Natatapos na po tayo. Daniel chapter 3, verse 30. Ano po sabi dito? Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. So bakit na-promote? Kasi nga sina Shadrach, Meshach, and Abednego ay talagang sumunod sa utos ng Diyos. Sina Shadrach, Meshach, and Abednego hindi sumamba sa Diyos-Diyosan. Hindi sumamba doon sa imaheng ginto na ipinagawa ni King Nebuchadnezzar. At hindi sila natakot na kahit sila itapon doon sa nagniningas na pugon. Hindi sila natakot, kaya nga sa iligtas man kami o hindi ng aming Diyos, hindi pa rin kami sapat maglilingkudihan sa iyong Diyos na pinagawa sa iyong imaheng ginto. So mga kapatid, yun po. Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego. Di ba? Para bagang unfair naman yung ginawa ni King Nebuchadnezzar. Kasi sina Shadrach, Meshach, Abednego, hindi naman taga roon sa Babylon. Pero sila yung napromote. Kaya mga kapatid, kung saan man tayo mapunta at tayo ay susunod at manindit sa Diyos, tayo po ay kanyang ipopromote. Amen? At ang nangyari pa nga po diyan kina Shadrach, Meshach, and Abednego, dahil sa kanilang pagtatapat at pagsunod sa Diyos, hindi sila namatay. Hindi nasunog ang kanilang buhok. Sa akin, wala na yata masunog. Mayroon po nga. May masusunog pa. So, nauubos lang. Pero, tuloy pa rin sa paglilingkod. Okay? Mga kapatid, mga minamahal, Shadrach promoted them. Si King Nebuchadnezzar promoted Meshach, Abednego. Sa pagtapos po mga kapatid, ang conclusion, tapos na. Sige naman. Amen. So, sa pagtatapos po, no reason not to follow the Lord Jesus Christ. Walang dahilan. Maaaring meron po tayong mga dahilan, but that is not enough. Ano man yung dahilan mo para tumigil sa pagsamba, ano man yung dahilan mo para tumigil sa pagsunod kay Kristo, that is not enough. Hindi po yan sapat na dahilan para huwag na tayong sumamba. Hindi po yan sapat na dahilan para hindi na tayo makinig na salita ng Diyos. Hindi po yan sapat na dahilan para huwag na tayong magbigay ng ating tithes and offering. Hindi po yan sapat na dahilan para hindi na tayo mag-akay ng kawan. No reason not to obey Him. Yes, there is discouragement. Talaga nakaka-discourage. Di ba? Yun naman ang dahilan ng iba. Bakit sila tingin? Bakit hindi na sila sumunod? Pastor, kasi nakaka-discourage naman eh. Meron kasi tayong kapatirang ganito.
Diba? Nakaka-discourage naman si kapatid eh. Diba? Parang hindi naman Kristyano si kapatid eh. So nadi-discourage, but that is not enough. Hindi po yan sapat na dahilan para tayo ay huminto. Yes, there is difficulties. Talagang mayroon tayong mga dapat bayaran. Kailangan natin magtrabaho. But that is not enough reason to stop in serving the Lord. Diba? So, kung tayo nga po talagang susunod sa ating Panginoon, you can never wanting, hindi ka na magkukulang pa sa napakaraming bagay. Kaya anuman yung ating dahilan, that is not enough. Yes, there is disappointment. Diba? Meron talagang mga kabiguan. So may mga Kristiyanong nabasted lang, yun, hindi na sumamba. Meron po mga nangyari dyan, may nangyari doon sa library, talaga sinabi ko doon sa aking binabible study. Baka naman kapag nagka-break na kayo, ginano ko talaga, tinapad ko, diniretsa ko, ay mawala ka na, hindi ka natutuloy sa pagsamba. Ay sabi sa akin, nung kausap ko pa, hindi po pastor, ay hindi po Brad, tutuloy pa rin po ako, sasamba pa rin po ako kahit kami magka-break nito. Ay nung na-break nga, wala na. Parehas sila, wala na. So mga kapatid, kung meron mga kabiguan, that is not enough reason to stop. That is not enough reason not to serve the Lord Jesus Christ. So mga kapatid, mga minamahal, to disobey the Lord our God, to dishonor Him, to depart from His will. So, hindi po tayo dapat lumayo sa Kanya, hindi po tayo dapat sumuway sa Kanya. Amen po ba? Because He gave His life for us. Ibinigay niya sa atin ang Kanyang buhay. He gave us everything. So, binigay niya sa atin ang lahat-lahat. Kaya mga kapatid, mga minamahal, to God be the glory, tuloy lang po tayo sa ating pong paglilingkod. Talagang iniligtas tayo, hindi na tayo mapapahamak sa impyerno, at ang kaligtasan ay hindi sa gawa. Kasi kung sa gawa ay wala pong maliligtas. Amen po ba? Pinadali ng Panginoon yung ating kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, sa palatandaan na siya'y namatay sa krus dahil sa ating mga kasalanan, nalibing at muling nabuhay. So, regalo ng Diyos ang ating kaligtasan, yun po the best reason upang tayo po'y patuloy na sumunod sa Kanyang mga utos. Tayo po lahat ay tumayo at tayo po'y manalangin. Tayo po'y lumako, pumikit, tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos sa langit, muli salamat sa napakaraming dahilan upang kami po ay patuloy na sumunod sa iyo. Sa napakaraming dahilan upang hindi kami mapagod at magsawang sumunod sa iyo. Ano man ang aming pong ginagawa na pagsunod sa iyong mga utos, kami po ay naniniwala na ito'y kulang pa. Hindi namin kaya tumbasan ang inyong pong ginawa. Hindi po namin kaya tumbasan ang ginawa ng aming pong Panginoong Hesus. Kahit ilang taon pa na kami sumunod sa iyong mga utos, hindi namin ito pwedeng ikumpara sa ginawa ng aming Panginoong Hesus. Ito'y kulang pa ang aming ginagawang ito. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana lagi nating alalahanin ang mga biyaya at ginawa ng ating Panginoon Hesus sa atin, ng ating Diyos. Sana lagi nating alalahanin kung gaano niya tayo minahal. Hindi tayo karapat-dapat sa pagmamahal ng ating pong Panginoon. Habang ang lahat ay nakayukot, nakapikit, hindi ko alam kung paano nangusap sa iyo ang salita ng Diyos. Ang panalangin mo ba this morning ay, Pastor, ipag-pray mo po ako. Nais ko po na talagang patuloy ng sumunod sa ating pong Panginoon. Patuloy na siyang sampahin this morning at sa mga darating pang pagsamba, ito ang aking panalangin na talagang hindi ko pababayaan ang pagsamba, hindi ko na pababayaan ang sundin ang mga utos ng ating Diyos. Ito ba ang panalangin mo, kapatid? So kung ito yung panalangin mo at ito yung pangungusap ng Panginoon sa iyo, maaari mo bang itaas ang iyong kanang kamay at nais kitang isama sa panalangin?
raise your hand. So God bless you, God bless you, God bless you. Salamat po sa mga nagtaas po ng inyong pong kamay. Pwede na po ibaba. At habang lahat ay nakayukot, nakapikit, hindi ko po alam kung ano po yung nais niyo pong ilapit pa sa ating pong Panginoon this morning. At hindi ko po alam kung ano po yung mga kasalanan na nais niyo pong hihingi ng tawad po sa Panginoon. Kaya ngayon po umaga mga kapatid, mga minamahal, lapit po tayo sa Panginoon. Magkaroon po tayo ng panalangin. At ating po ipakita yung ating pong sincere paglapit sa Panginoon, pagtawag sa Kanya. Tayo po lumuhod at magkakaroon po tayo ng 2 minutong panalangin sa ating pong Diyos. Sige po, doon po tayo simulan.